Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa aklat ng Exodus, Kabanata 28. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin namin Panginoon, samahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko Lord, nabigyan niyo kami ng spiritual eyes, spiritual ears. Bigyan niyo rin po kami ng pusong handang makinig, matuto, patama Panginoon sa pamagitan po ng iyong mga salita. Dalangin ko Lord na mas makilala ka namin sa mas malalim na level Panginoon. Salamat Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, ipinapatawag mo ang kapatid mong sina Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tignan. So dito po makikita natin dito yung pagiging pari, no? Or pagiging saserdote ay hindi siya nakukuha dahil sa galing or hindi ka pipiliin kasi meron ka dapat na ganitong husay, sa halip ay makikita natin dito kailangan ay magmula siya sa lahi ng mga Levita. So dito makita po natin na talagang it's only by God's yung choice ni Lord, hindi yung choice ng tao. Kaya naman talaga dito din po makikita din natin na tayo bilang mga mananampalataya ay may ganito ring pribilehiyo. Kaya nga po talagang isa po yan sa mga pagpapalang ating natanggap nang tayo po ay kumilala sa ating Panginoon. Kaya mababasa po natin sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Sabi doon, you also as living stone are living built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So dito makikita natin tayo na kumilala sa Panginoon ay itinuring din, sabi niya living stone, at talagang makikita po natin dito yung kagandahang loob ng Panginoon. And dito po makikita din natin, sabi dito, yung mga kasuotan na ipinasusuot sa kanila ay upang maging, sabi dito, kagalang-galang at maganda, So talaga pong lahat po ng mga nakikita natin dito sa Bible ay meron po siyang mga symbolizes, at tayo bilang mga tinawag na maglilingkod sa Panginoon, talaga po ay meron tayong mga pamantayan na sinusunod according po sa kalooban ng Panginoon. Verse 3, ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kaalaman sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote. So dito po makikita din talaga natin na hindi pa man nagagawa itong mga bagay na ito. Meron na talaga si Lord na inatasan na at binigyan ng ganitong gifts, yung marunong gumawa ng mga ganitong kasuotan. Ito ang kasuotang ipapagawa mo: pectoral, ephod, abito, binordahang tunika, turbante at pamikis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, morada at pula at pinong sinulid na lino. Verse 6, ang ephod ay yayariin sa ginto, lanang asul, morado at pula at hinabing pinong lino at bubordahan ng maganda. Palalagyan mo ito ng 2 tirante na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kakabitan ito ng pamikis na yari din sa ginto, lanang asul, morado at pula at hinabing pinong lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 lipi ni Israel, tig-6 sa bawat bato, ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang kapanganakan. Ipagagawa mo ito sa mahusay na platero at grabador at paliligiran ng enggasteng ginto. Ikakabit ito sa
tirante ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 lipi ng Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel upang sila'y maalaala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 engganteng ginto at 2 lubid na ginto na ikabit mo sa 2 inggaste. So makikita natin dito, no, sabi niya dito, siya yung kumakatawan sa buong lipi ng Israel. Ganun din po ang mga leaders, mga pastors natin sa panahon ngayon. Every time na lumalapit siya kay Lord, kumakatawan siya bilang siya yung kumakatawan sa mga members, sa ating mga kapatiran. Kaya yung mga dalahin po natin, ibinibigay natin sa ating mga pastor, ito inilalapit ng ating pastor sa Panginoon. At kung ano man yung mensahe ni Lord para sa kanyang mga bayan o sa kanyang mga anak, ay ito naman ang kanyang dinadala ng mga priest, no, sa mga tao. So siya yung tagapamagitan, no. Dito makikita po natin siya yung ginagamit ni Lord upang patuloy nating mailagak sa Diyos ang mga hinaing at pangangailangan ng kanyang mga anak. Gagawa ka rin ng pectoral na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ng Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang asul, morado at pula at pinong lino. Ito'y gagawin ninyong parisukat, 9 pulgada ang lapad at ang haba at magkakataklob. Lalagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Ang unang hilera ay ruby, topasyo at karbongko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapiro at brilyante. Ang pangatlo ay jacinto, agata at ametista. Ang pang-apat na may berilo, kumalina at jaspe. Ang mga ito'y ilalagay sa inggasteng ginto. Lahat-lahat ay 12 mamahaling bato. Ang gagamitin sa bawat isa ay nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Gumawa ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikakabit sa pektoral. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok at itaas. At dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dito ng mga ito ay ikakabit naman sa 2 enggaste na nasa tirante ng ephod sa gawing harapan. Kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba, sa bandang loob malapit sa ephod. Gumawa ka ng 2 pang argolyang ginto, ikabit mo ito sa tirante ng ephod sa harapan ng tubig ng dugtungan. Tabi ng dugtungan. Sa gawing itaas ng pamigkis, ang argolya ng pectoral ay at ang argolya ng ephod ay pagkakabitin ng lubid na asul para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel para sila'y maalaala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pectoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa taas din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing siya'y haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Mapapansin po natin sa mga unang verses, nakita natin, no, na nasa balikat, no, niya, or siya yung nagre-represent ng bayan ng Diyos, no, sa pamamagitan po, sabi niya doon, yung nasa balikat niya yung mga tao, as a leader. Pero dito hindi lang siya basta sa balikat. Kumbaga dito din makikita natin na nasa puso, no, nasa tapat ng puso niya, inulit-ulit po to, no, yung mga pangalan or yung mga bato na nagsisimbolize sa lipi ng mga Israelita ay nasa tapat ng puso ni Aaron, na nagpapatunay po na hindi lang basta sa balikat as responsibility, kundi dahil din sa puso para nagsisimbolo din sa pagmamahal. Yung Urim and Tumim po na dalawang kagamitan na in-emphasize din po dito ay nagsisimbolo din po ng discerning God's will, no, para malaman natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi ito ginagamit po, no, para makita ano yung gusto ni Lord, no, sa pamamagitan po ng 2 batong ito, okay?
Lanang asul ang ipagagawa mong barong kasuson ng ephod. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tuptop ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro para hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng granada na yari sa lanang asul, morado at pula at ikakabit sa laylayan. Ang pagitan ng mga palawit sa pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hilera ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y pupunta at aalis sa harapan ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. So, ano yung use ng bell? Yung use po ng bell na inilalagay din sa kasuotan ng mga priest ay may mahalagang papel, no? Na kung saan, kapag tumutunog yung bell na yon, ibig sabihin, buhay yung priest na nandun sa loob. Pero kapag tumigil yung bell, no, sa kanyang pag-iingay, ibig sabihin po, patay na yung priest na nandoon. Kaya, hihilahin na lang nila ito palabas. So, dito po makikita natin kasi na bakit may ganito, bakit may mamamatay sa loob ng yung place na yon kung saan pumupunta yung priest, kasi yung Holy of Holies, di ba? Kasi po, once na pumasok sila doon na marumi or may kasalanan sila, ay hindi po yung kalugod-lugod kay Lord at mamamatay sila. So, yun po yung use nung bell. Kaya yung pomegranate, at saka yung bell ay merong dalawang matinding kahulugan. Yung bell o yung pomegranate ay nagsisimbolize po siya ng dapat ay nagbe-bear ng fruit, no? Yung fruit. And then yung bell po is as a testimony na kumbaga doon sa pamamagitan nun is malalaman kung patay or buhay siya na nandoon sa loob na naglilingkod. 6. Gagawa ka rin ng isang palamuting ginto na may sukat na ganito. Talaga kay Yahweh, itatali mo ito sa asul na lubid, sa turbante, sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghandog kay Yahweh. Sa gayoy, magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ayan, makikita po natin sa ulo na katali na nagsisimbolo po na siya po ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Verse 40, ang mga anak naman ni Aaron ay ipagpapagawa mo ng abito, pamigkis at karaniwang turbante para sila'y maging kagalang-galang at magandang tingnan. Ipasuot mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Papahiran mo sila ng langis, itatalaga at ilalaan sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. So makikita din natin dito na yung pagtatalaga, pag-o-offer. Ipagpapagawa mo rin sila ng salawal na hanggang hita para hindi makitaan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa tabernakulo o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Ito ang pananatilihing tuntunin para kay Aaron at sa kanyang kaapu-apuhan. So, dito po makikita natin sa verse, sa chapter 28, yung pamantayan ng Panginoon na itinalaga, hindi lang sila maglilingkod dun sa gusto lang nilang way, kundi dun sa way na inilagay ni Lord. At makikita din po natin dito na may pamantayan ng Panginoon, dun sa mga bagay-bagay, maging sa mga material na bagay, at even doon sa tao na kanyang tinawag sa paglilingkod. Kaya naman mga kapatid, kailangan talaga natin yung total surrender kay Lord na kapag tayo ay nagdesisyong maglingkod sa Panginoon, hindi po doon sa ating convenience, kundi po doon sa pamantayan na hinihingi ng ating Panginoon. Sana po marami tayong natutunan at sana po ay marami tayong nakitang magaganda sa ating pagbasa ng kanyang salita. At muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.